Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa SEC dito po sa ating bansa kung saan ay nag-uumpisa na po sila para maglabas ng mga crypto trading rules. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay the Securities and Exchange Commission said on Thursday that it may finally release a set of guidelines to regulate cryptocurrency in the country. Ayan, i-release na po nila yung guidelines. Ayan, sabi ni SEC Chairperson at ang CEO na si Emilio Aquino ay sinabi po nila na ilalabas sana nila ang guidelines na ito nitong last year pa pero na-delay raw ito. He asserted that the public will be better protected if cryptocurrency trading is regulated in the Philippines. Ayan, sabi nila na mas maganda raw, mas ligtas daw po ang pagtitrade, cryptocurrency trading dito sa ating bansa kapag na-regulate ito. Aquino admitted that crypto or virtual currency is already being used by Filipinos and the SEC's mandate is to protect the public. Ayan, totoo po yan. Marami na pong mga Pilipino ang nag-i-invest, nagtitrade sa mga virtual currency na tinatawag po natin ngayon na mga cryptocurrencies. Kaya ayan, nakikita daw po ng SEC na kailangan daw po nilang protektahan tayo or ang publiko sa paggamit ng mga ito kasi ayan maraming talagang nai-scam dito sa ating bansa pagdating dito sa mga cryptocurrencies. Kaya ayan, kailangan po nilang kumilos, i-regulate ito para magkaroon naman magkaroon naman po tayo ng proteksyon, lalong-lalo na po yung mga yung mga hindi talaga nila alam yung kanilang ginagawa. Ayan, there are several firms already selling cryptocurrencies in the country with the Bangko Sentral ng Pilipinas issuing virtual asset provider service or VASP licenses. Ayan, totoo naman po yan. Marami naman po tayong mga several firms, mga trading crypto exchange na nag-ooperate na dito sa ating bansa. At yung latest nga dyan ay si Union Bank. Yan. Sapagkat meron na po silang VASP license at ayan, nag-uumpisa po sila na implement or ilabas or yung kanilang trading platform. Kaya yan yan po ang sabi rito, marami pong ibang mga firms na kung saan ay pwede po tayong bumili ng mga cryptocurrencies. Yan, but SEC still urged the public to be cautious in dealing with virtual assets. Yan. Sabi ng SEC na kailangan pa rin nating mag-ingat kahit na meron pa silang mga na-acquire na mga VASP licenses. In an advisory posted in December last year, the SEC warned that a number of unregistered cryptocurrency exchanges are targeting Filipinos through online advertisement. Ayan, meron daw po mga unregistered na cryptocurrencies. Ayan, ang target po nila ay ang mga Filipinos. Ayan. They offer different products and schemes which are high risk and sometimes fraudulent. Yan daw po na yung mga unregistered na cryptocurrency exchange na ito ay sila po ay nagbebenta ng mga high risk na mga tokens, mga cryptos. Ayan, kaya kung pag yan yung ating nabili ay pwede po tayong malugi dyan. Kaya yan, no timeline has been given on when the guidelines will be released. But Aquino said it could be as early as next year. Yan, mukhang next year po nila ilalabas ang guidelines. Meanwhile, several financial firms in the country are testing cryptocurrency trading on their respective platforms. Yeah. Ayan, mukhang maayos naman dito. Hindi naman po siguro yung ating SEC rito ay hindi naman po siguro yung parang SEC ng bansang US na talagang sinasadya nila na pabagsakin
Yan kasi yung sa US SEC parang ang gusto nila ay pabagsakin or i-collapse yung isang industriya or lahat ng industriya ng cryptocurrency sa kanilang bansa. Pero sa atin naman ay mukhang maluwag naman. Hindi naman po sila gaanong stricto. Yan, parang uh, payag naman po sila. Yan, parang ganyan. Payag naman po sila. Kasi sa bansang US ay parang ayaw nila. Parang ayaw nilang parang gusto nilang linisin lahat ng cryptocurrency sa kanilang bansa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.